Oh, sabi ni Gloria Ramos, paano yung statement ni John Vic Remulla? Mark, sabi ni Gloria Ramos. Ayan, yung patungkol po yan doon sa mga DNA. Diba? Ngayon no, mga kababayan, siyempre natanong nyo na din po ako kung paano yung statement ni John Vic Remulla. Kung eto nga pong mga doktor, mga boss chief amo sir, nagtatanong, bakit daw ganun yung DNA? Oh, parang yan, mga doktor na ho yan, ha? Diba? Ako, simpleng tao. Hindi ho ako biyasa sa ganyang usapin po. Pero bumabase lang po tayo doon sa mga pagkakasunod-sunod at yung mga interview po nila. Pero eto, mga kababayan, with matching explanation na po ito ng doktor. Ano po yan, mga bossing? Babasahin ko para sa inyo. Parang ang bilis, no? Parang ang bilis daw po ng resulta ng DNA. Doctor Health columnist na patanong sa DNA analysis kay Catalina Cabral. Basahin ko ho, mga bossing, mabilisan. Umani ng atensyon sa social media ang Facebook post ng infectious disease doctor na si Edsel Salbana, health columnist ng Manila Bulletin. Matapos niyang mapatanong, no, kung saan isinigawa ang umano'y DNA analysis ng namayapang dating opisyal ng Department of Public Works and Highway na si Catalina Cabral. Ang kanyang Facebook post nitong linggo, Disyembre 21, diretsang nagtanong si Salbana kung saan umano ipinadala ang DNA sample ni Cabral para sa pagsusuri. Anya, base sa mga ulat, lumabas umano ang resulta sa loob lamang ng wala pang 48 oras, isang bagay na ikinagulat niya bilang isang scientist. Siguro, siyempre, yung mga ganyan pong mga trabaho at mga DNA ho, alam nila yan kung ilang araw ang proseso. At masyadong mabilis para sa kanya yung paglabas ng DNA. Agad-agad, di ba? Gamit ang hashtag na nagtatanong lang, sinabi ng kolumnista na kung ganoon daw pala kabilis, baka raw pwedeng doon na rin ipadala ang kanilang mga research sample upang mapabilis ang mga proyekto. So sa madaling salita ho, mga kababayan, hindi ganun kadali na makakuha ng resulta ng DNA. Minsan nakita ko kay Rapid Tulfo, may mga pa-DNA Nung naalala ko, di ba? Yung mga nila, yung kanilang mga nagiging guess, pinapa-DNA nila, it takes like 2 weeks. It takes like ilang mga kababayan, ilang linggo. Di ba, bago nila maipakita yung episode ulit. Sabi ni Gloria Ramos, oo nga Mark, bakit ganun kabilis ang DNA autopsy? Basahin ko pa ho, mga bossing. Di ba, doktor na ho yan. Doktor na ho, yung nagtataka. Ayon sa kanya, karaniwan inaabot ng halos 2 linggo. Sakto yung sinabi ko. Di ba? Yung kila Tulfo, Kela Tulfo, mga kababayan, talagang ganun. Bago natin makita yung karuktong ho. Bago natin makita yung mga susunod nilang episode. Anyone knows, kung meron man nakakaalam saan ipinadala, no? Yung DNA, Yusek Cabral's DNA for analysis, ay ipagbigay alam nyo daw ho para yung opisina nila o yung kanilang pinagtatrabahuhan ay doon na magpapadala kasi nga naman ubod ng bilis daw eh. Anyone knows where they sent Yusek Cabral DNA for analysis? If what was reported inaccurate, they got the result back in less than 48 hours, not insinuating anything, but if they really were able to sequence that pass, can we send our sample to whoever did the analysis? Di ba? Mukhang hindi talaga mga bossing, mukhang hindi talaga normal yung lumabas agad-agad yung resulta ng DNA test. Kung sakali man daw ganon
kabilis, ang mangyayari daw ho, mga kababayan, kumbaga, madaming mga DNA laboratory yung gagawa kumbaga, para mapabilis ho. Di ba? Ay nako, mukhang talagang painit ng painit ho itong kay Cabral, mga boss chief amo sir. Madaming anggulo po ang tinitingnan dito, mga kababayan. Di ba? Eto pa, isama na din ho natin ito. Ngayon ho, dahil nga pinaiimbestigahan, mga boss chief amo sir, alin, yung iyon na sinasabi, dating pagmamay-ari ni Yusek Cabral, mga bossing, kay Eric Yap na nung isang araw lang, tumanggi sila na magbigay ng impormasyon. Nako, eto, napasok na pala. Napasok na pala, mga kababayan, no? Para i-check yung buong kwarto na check-inan po ni Yusek Cabral, mga boss. Eto daw, Ayan. Basahin ko, Fuse wanted, Cabral's hotel room undergoes NBI search daw ho, mga bossing. Ayan na yung mga nagsa-search. The hotel room of late former Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral underwent a search conducted by the National Bureau of Investigation o NBI. Ano kaya kung may mga makita doon, ano? Siyempre, ilalabas ho nila agad yan. Tsaka ang isa po sa importante, mga kababayan, yung mga CCTV nung hotel ho. No? Yung mga CCTV nung hotel, para makita kung sino yung mga kinausap, kung sino yung mga nakaharap, kung bakit pagkatapos ng pagbisita doon sa hotel, mga bossing, ay biglang gano'n na lang, biglang merong nadisgrasya. Di ba? Kung yun bang mga kinausap, nakausap o humarap o nakamit, ay may pag-pressure bang ginawa kay Yusek Cabral. Yan po ang mga titignan ho dyan, mga kababayan. Kung may mga makikita bang mga pill doon sa loob ng kanyang hotel room. Yan. No? Lalo na kapag yung autopsya ho na loob na ng katawan, makikita yung kung nag-overdose, etc., etc. Tuloy natin, basahin natin. Sabi pa ho dito, mga boss chief mo, sir, saan na ba yun? Ito yun. No? Ayon sa kanila, ito ba yun? Hindi ito, hindi. Nawala. I-denown ko yata